Mag 75 na kaya si Justice? Parang wala pa yata. Ako black coffee. Puro ka pinag-uusapan nyo dyan. I'm still preferred brewed. Parang mas healthy kasi pag brewed eh. No? Backer system. ito si ano, niyari na naman si ano. niyari na, may niyari na naman kayong fiscal dito eh. Tuloy. Pag-hire ng ating mga empleyado sa gobyerno. Hindi yung padrino system. So, merong isang fiscal na may alam sa korupsyon. Tama ba? Di ba sabi niya kasi? Pag padrino systems, hindi mo maiwasan eh na kung nasa pero kasing fiscal na ano eh, na alam niyang may korupsyon eh. Pagka papasok ka sa ano eh, pagka gusto mo ma-promote eh. Wala akong niyayari dyan, nagtanong lang ako. Nandito na tayo sa exciting part. Anong topic Kuya Mag? Interview ni ano, ni Boss Kayo kay Justice Ampuan. Saw, shoutout sa'yo. Tuloy. Tama sa issue ang padrino, siyempre, malinaw naman ang ating, di ba, ang ating kultura na utang na loob lagi ang, di ba, utang na loob lagi nasa unahan ng lahat. Yeah, correct. Yun po yung nangyayari, no? Pero, ang question ko rin po, no, kasama rin po ito sa career nyo, no? Connected din to eh. Kasi minarinig po kami na may dalawang klase lang na ma-appoint ka as a judge from, no? One way is actually piliin ka ng presidente. Well, pinili ka ni presidente. Parang in purpose eh, yung tanong. Hindi lang halata. Boss Kayo. Parang in purpose eh. Hindi lang halata talaga eh. Nako, fiscal, may alam na corruption tabingin. Di ba? So, ganun talaga adorable. Papunta kay parang EJ, uy, hindi Hindi naman, di ba, Boss Kayo? Hindi naman. Si Atty. Libayan malamang naalala ni Justice, pero si Atty. dyan nakalimutan. With creamer. Ang galing mo dyan, Kamatis Analysis. Grabe nga, grabe yung ano dito ni Boss Kayo. Tuloy. President Duterte, correct? Yeah, Siya po yung nagkapoy sa inyo. Yung may pangalawa daw pong option eh. Pwede ka daw po magkaroon ng backer na malapit sa presidente. Tama po ba yun? Totoo po ba yun? Para ma-appoint ka as judge. Kasi ang sa bagay. O nga pala naman kayo, tama naman pala talaga. Dapat on purpose talaga. Lying on purpose, an adorable man with a mission. Yeah. Anong nangyayari dyan, more often than not, yung ating Judicial and Bar Council ay magbibigay ng shortlist dyan. Okay. At ang shortlist ay yung mga well-qualified talaga doon sa posisyon. Okay. Ngayon, kung... so yung kilala natin, hindi sa well-qualified. So, dapat talaga may backer, ganun. Ganun ba yun? Yung kilala lang natin, hindi sa well-qualified, so kailangan ng backer. Diba? Pero sorry, yung kasing tumatanggap hindi ang kailangan niya is well qualified. Halimbawa, isa o dalawa lang yung tawag nito yung bakante at 20 o kaya 50 yung shortlisted na lahat ay magagaling. Yun ang hindi ko alam kung ano na ang mangyayari diyan sa Office of the President. So kapag hindi po kayo napili ng presidente in a sense, kailangan niyo po magkaroon ng backer. Totoo po ba 'yon? Kailangan niyo magkaroon ng backer na malapit sa presidente para ma-appoint ka, something like that? Is that padrino system? Yeah. Padrino rin yan, pero nung panahon ni President Rodrigo Duterte, malinaw na sinabi niya na aywan ko kung na-implement ito. Malinaw na sinabi niya na lahat ng recommendations from congressmen, from politicians sa mga applicants, pupunitin ko. Okay. Kaya sabi niya, ewan ko kung kung nag-viral ba yun, pero sinabi niya yun eh. I just don't kung ito ba ay naipatupad.
So, So bawal din ang recommendation? Halimbawa, i-recommend ko lang. Halimbawa, congressman ako, i-recommend ko, bawal din? Kasi mangyayari, parang ako yung backer. So, bawal pala. Kaya sinabi ni Pangulong Duterte na lahat ng galing sa sa mga politician, ipupunitin niya. Kasi consider John as backer pag nag-recommend. Okay. Aminin natin yan ang inabangan natin na interview about oo nga. Senador daw at congressman eh. Kaya nga, oo. Magmukhang meron team creamer na mabubuo sa armado. Parang nga eh. Galing na interview ni Kayo. Kaya nga eh, grabe nga eh. Not well qualified kaya nilalakad dong isa. Ay, turbo eh! Gagi! lumalabas po, nung na-appoint po kayo, wala po kayong backer? Nung na-appoint ako. Wala po kayong backer na malapit sa presidente nun? Wala naman, wala. Pero yon, yung kasi, I was then a volunteer of the Volunteer Against Crime and Corruption. Diba? Siguro malapit yun sa kanya, baka siguro na-consider niya yon. Pero kayo po talaga, hindi niyo po siya like for example na gumamit kayo, kasi parang yun po yung lumalabas na pangalawang option na parang I think it's a form of corruption din as well, di ba? Kasi may nagsabi po noon na prosecutor. Prosecutor ba? Pero nagulat po ba kayo na galing sa prosecutor? Na galing sa prosecutor yung pagkakasabi na dalawa yung way, either yung ka na presidente or meron. Ito hindi na to, direkta na to. Direkta na to. meron kang like connection or backer. Noong pa kasi yan noong pa kasi kahit sino presidente nung panahon pa, siguro hindi pa rin tayo mga pinapanganak o hindi ka pa rin pinapanganak. Uso na yon yung sinasabi nila noon na walang problema, may MBA ako. MBA, akala mo yung MBA kurso, di ba? Master degree. Yung pala, may backer ako. Okay. May MBA ako. Kala mo masteral. Noong pa yun Hindi ko alam yun kung how it works. Pero so, matagal na yung kultura na yun. Well, nakakatuwa kasi si Justice, hindi siya na-promote dahil may backer. Di ba? So, hindi siya naging part ng corruption. Di ba? Hindi siya naging part ng corruption. Hindi siya naging hindi siya dumaan sa backer eh. Uy! Diyan ako tawang-tawa. Parang gusto ko kurutin si Gayo dyan eh. Diretso, walang ligo-ligo. Siyempre, walang minor-minor. MBA. Prosecutor, double like Gayo. Grabe. Kamot ulo siya eh. Delikadesa na uwi sa disgrasya sa ekonomiya. Ay, nako. Adulay, diretsong bukol to eh. Mga joke yun mga joke ng araw. Walang problema, may MBA ako. May background. Pero technically po, that's wrong, correct po, no? Dapat. Kaya nga, kung halimbawa, if we are really, really sincere, on meritocracy, dapat on the merits lang. Tama, di ba? Yes po. Ano po, connected po ba yan doon sa advocacy nyo ng good governance? Yeah, good governance. Actually, yan, very much connected yan because sa good governance, kung ang mga ina-appoint mong tao ay yung talagang well qualified dun sa posisyon, then necessarily itong mga ito ay pag 2 times ka nang na-reject, obviously hindi ka well qualified. Johnny, shout out sa'yo. Welcome po, shout out po sa'yo. Kailangan ba tiso? Yeah! Wala si Mr. Chair eh. Mukhang 5-0 magiging 6-0.
Di ba? Obviously, wala kang backer, ganun. So, pag 2 times na lang na-reject, obviously, kailangan mo ng backer. Tuloy. Magbibigay talaga ng matinong serbisyo. Magbibigay talaga ng magandang serbisyo para sa mga tao. Yes. Kasi as I said, walang problema sa, 'di ba, sa sa tawag niyan, yung sinabi natin. Welcome natin yung Federico Perez, shoutout sa'yo. Luati Bersabe, shoutout sa'yo. Ayan. NBA, may backer! Armed conflict. Walang problema sa armed conflict kung lahat ng serbisyo na dapat para sa kanila galing sa gobyerno ay natutupad. So wala yon. Lahat yan ay di ba? Isa nga sa mga member diyan sa isa sa mga member sa Mayor for Good Governance na lagi kong sinasite ay yung yung sa Kauswagan, Lanao del Norte, na ang ginawa niya ay ang ginawa niya ay nagkaroon siya ng programa na ang titulo ay From Arms to Farms. So lahat ng mga rebelde sa Lanao del Norte, hinikayat niya na pagbibigyan niya at pagbibigyan niya ng mga sakahan, ng mga farms. So during his time, nung hindi pa siyang mayor, ang nangyayari doon sa lugar niya ay nasa, I think, hindi ako sigurado, pero parang parang 6% lang 94% yung poverty incidence. Pero nung pinursiginan niya yung From Arms to Farms, na yung mga nagre-rebelde ay instead na armas ang ginamit, armas pangsaka ang binigay niya. At ito ay naging successful at nabaligtad niya yung poverty incidence sa kanyang lugar, which is now 96 na yung alleviation ng poverty. So ang ibig sabihin po ba nun, from arms to farms, meaning those people, yung armed people na yon, is they're doing is because of poverty? Ganun yung lumalabas? Of course. Kasi hindi naman siguro gagawa, hindi naman aakyat siguro sa kabundukan yung mga yon kung kumakain sila ng sapat sa bawat araw, di ba? That's true. 3 square meals a day. At of course, kung walang tawag nito, walang nang-aapi sa kanila. At binibigyan sila ng pagkakataon para sila ay makapag-farm, makapagsaka. At ang halimbawa, kung hindi man sa kanilang sakahan, siguro sundin natin ang sinasabi ng batas na dapat mayroong silang mas marami, mas mataas ang share kaysa doon sa may-ari ng lupa na hindi naman nagsasaka. Pero meron din pong instances kasi na nangyayari is they're being used as well, no? Yung iba na-brainwash din. Like for example, yung nire-recruit sa mga universities, and then ang nangyayari is parang nagiging may sarili silang politics eh. May ganun nangyayari din po no? Hindi, siguro dapat i-explain yung mga ganun kasi nung panahon, ayaw ko nasa nasa mga libro. Nung panahon, ang sinisigaw ng mga estudyante diyan ay una, sabi nila ay down with imperialism, di ba? Or ibagsak natin ang imperialismo. Now, ang ibig sabihin ng imperialismo, hindi lang naintindihan ng mas nakakarami. Ang ibig sabihin nito ay halos lahat ng nakikita natin hindi sa atin. So dapat yung mga nakikita natin ay pag-aari natin dahil atin itong Pilipinas, hindi naman ito pag-aari ng dayuhan eh. Di ba? So yun, di ba valid yun? Kung titingnan mo, by interior niya, okay. Tapos ang sunod na sinisigaw nila, ibagsak ang feudalismo. Ang feudalismo naman is feudalism, di ba? Yeah. Ito yung mayroong lord by slave. So dapat wala na yon. Sabi niya, lord kasi yung may-ari ng lupa at slave yung tenant. So dapat iwala na yon. Yun ang kanilang sinisigaw. Di ba valid din naman yon? Yeah.
Ngayon, ang pangatlong sinisigaw nila ay ang ibagsak ang burokratang kapitalismo. Na valid din naman kasi nagkakapital ka para magkaroon ng pwesto at later Oh, on ikaw yeah. ay manguha ng So, Yeah. I don't know kung bakit naging invalid lahat 'yon. Well, Hindi ko alam kung bakit tinatagurian 'yon ay ibang politika or ano. Dapat siguro i-consider yun ng ating leadership at pag-aralan ng maigi at nang sa ganon, may parating sa tao yung talagang tamang Sabi ni Lemon, parang aktivista si Judge. Parang nga, naisip ko nga rin yun eh. Madami din kasi hindi gustong pepperoni sa pizza. Sana ang choices eh, ham and cheese and Hawaiian. BS Hawaiian. So, you connected nga po yan sa corruption. Kaya siguro ang nagiging cure nyo as kayo po, as beyond sa courtroom. Kasi kung nakita nyo po yung title nito, tsaka yung poster nakalagay dito, Beyond the Courtroom, Retired Justice, Active Warrior. So ngayon po, of course, nilalabanan nyo yung corruption based on, siguro, nagiging antidote yung good governance, no? Especially sa education, tama po yung sa sinasabi nyo na education, pero meron po ako nakikita kasing challenge na ang nakikita lang po kasi ng tao, yung katulad po yung sinend nyo ng video kay Attorney Libayan, na yung matunog yung pangalan, they don't take their voting rights seriously. Yeah. How do we then fix that? How would you advise us to help? Yan. Maganda yan. Kasi yan nakalagay sa ating Constitution, Michael, na ang COMELEC, with the approval of the President, pwede niyang i-request, no? Pwede niyang i-request ng President ng Republika na gamitin ang buong puwersa ng militar, gamitin ang buong puwersa ng kapulisan during election period para magkaroon ng honest, orderly election. Diba? So, ang masakit dito, guys, dito nagagamit ang militar, nagagamit ang pulis dito para bantayan mismo yung vote buying. Grabe, di ba? Yung vote buying ang binabantayan para hindi mahuli. Yung vote buying. Ganun yung nangyayari. So dapat, di ba? Sa COMELEC kasi, no, hindi ko rin maintindihan kung bakit, kaya nga mayroon tayong COC, di ba? COC ba tawag doon? Certificate of Candidacy, di ba? Di ba dapat doon palang sinasala na yan? Sa COC pa lang. Bakit hindi ginagawa yan ng COMELEC? Hinihintay pa nila ma-proclaim and kailangan kasuhan pa, di ba? Which is ang hirap ng ipanalo yung kaso. Actually, gusto ko talaga malaman ang definition ng Justice Ampuan na de Campanilyang abogado. Naitanong ba yan? Para yung masarap ham and cheese Hawaiian. Tuloy. Yun siguro, yung sa election period na yon, dapat gamitin ng ating COMELEC ang kapangyarihan na yon para ma-educate ng husto ang mga tao. Nang sa ganon, yung mga tao naman ay talagang pipili ng karapat-dapat at ng mga kandidato na sila'y talaga lalaban para sa kanilang kagalingan. Diba? So, edukasyon pa rin edukasyon pa rin. Correct. Pero kung yung power na yan ay binibigay yan sa COMELEC. Yeah. Ewan ko kung di ko lang alam kung ano na ngayon ang statistics, kung sino-sino yung at ano-ano yung mga nakakasuhan dahil sa pagbebenta at dahil sa pambibili ng boto. Kasi ang nangyayari ngayon kasi parang hindi ka mananalo kung wala kang pera, di ba? Correct. Parang ang nangyayari po kasi ganito exploited na yung mga may hirap dahil nga doon sa mga pangyayari, they're being oppressed with a lot of ways sa society natin. And then, ang nangyayari is, these politicians actually exploit them again dahil sa pagbili ng boto. Kasi, linagyan mo ng presyo yung boto na parang yung dignity yun ng tao
So ngayon parang binibili mo yung konsensya ng tao na parang, again, sila ulit yung victim. Right? Yeah, meron nga akong ito lang kasi naging speaker ako sa sa Catanduanes State University, graduation speaker. Meron nga nagsabi doon na, attorney, sabi sa akin lumipat na ako ng aking registration sa eleksyon. Di ba malapit na? Lumipat na ako ng bayan Sabi ko, bakit ka lumipat? Sabi ni oo nga di ba? Motopropyo. Wala ba sila nun? Di ba? Wala ba sila nun? Sabi ni teka muna. Tanong ko po ako, Sir Mag. Black or white creamer? Nakalimutan ko yung tanong kanina. With creamer ako Ang sabi niya, mas mataas kasi ang bigayan doon Proud pa siya. Oh. Mas mataas. Diba? Parang ang galing-galing niya pala sa pagkakasabi niya nun. Yan totoo nangyayari. Yan yung totoo nangyayari. Parehas sila kukuhanan yung magkabilang kampo ng pera. Tapos kung sino yung mas malaki ang bigay, yun ang boboto nila. Totoo nangyayari yan Mayroon naman din na ibang nagsabi, tatanggapin ko yan kasi galing din naman sa gobyerno yan Mayroon din mga ganun na nagsasabi. Totoo naman. So, how do we then fix that, Justice? How do we then fix that? Kaya nga sabi ko, gamitin talaga sana ang poder ng COMELEC para i-educate itong mga tao. At i-impose talaga yung education na yan sa lahat ng dako ng ating bansa. Ang problema nga kasi, pati yata COMELEC. Tanong lang mukhang pati COMELEC, di ba? Nakakatanggap. Parang ganun kasi nangyayari. Kaya nga may convicted na nakakatakbo pa Di ba? Imagine, criminal convicted, nakatakbo pa. Nanalo pa. Di ba? Tapos, pag pinirok naman nila, wala na sa jurisdiction namin yan Yan yung katwiran nila. Pero dapat doon pa lang sa COC, di ba? Dapat questionable na yun. Dapat doon pa lang sinasala na nila. Nakalimutan din yata ng quasi judicial ng iba. Present ako, Grandpa. Romel Apolinar, shoutout sa'yo. Tawag dyan, Demokrasya Tol. Kasi sa ngayon, di naman natin pwedeng gawin. Ang may kapangyarihan lang yung para gawin ng COMELEC Pero like us, like kami po, yung mga kasi ang mga laban nyo nasa ibabaw nasa taas Ano yan, level yan Kami nandito kami sa middle nasa middle ng labanan namin Mas gusto ko rin lumaban dito sa baba. Sama yun nga nandun kasi ang war Andun ang war Andun ang tunay na war kasi yung sa taas kasi yun yung mga malaki. Well, mapunta po tayo doon sa kasi connected po sa corruption kasi ano po yung napapansin nyo kasi mukhang medyo talamak na po yung practice ng mga public officials na conflict of interest. Yan. Maraming Yan, maganda yan. Pwede nyo po ba i-define sa amin muna kung ano yung ibig sabihin ng conflict of interest relative to public officials? Siyempre, ikaw kasi dapat, kung ikaw ay, di ba, ikaw ang may mandato dyan sa posisyon na yan. Ikaw ang na-appoint at ikaw ang magpapatupad sa mandato ng posisyon na yan. Ay dapat yung interest ng iyong pamilya, yung interest mo, ay hindi dapat related doon. Correct. Because kung ipatupad mo yung mandato mo, most likely, papaboran mo yung interest ng pamilya at ang interest ng sarili. So, yun yung nagkakaroon ng conflict of interest because itong hinahawakan mong posisyon ay dapat mag-regulate. So, correct. Paano mo ma-regulate ang sarili mong negosyo? Paano mo ma-regulate ang sarili mong pamilya? Paano mo ma-regulate ang sarili mong interest? Yeah, that's my point din Hindi sinabi ko po, Justice, na
ang conflict of interest is actually applying the same rules to yourself. Kaya nagkakaroon siya ng conflict of interest, right? So, siyempre, pabor lagi sa iyo yun. Correct. Yes, Di ba? Of course. Parang, siguro si... Kaya nga may vote buying. Dahil dyan eh. Kaya nga namumuhunan sila eh. Para manalo lang eh. Dahil unang-una, hindi naman talaga interest ng taong bayan ang habol nila dyan. Kaya gusto silang maupo. Self-interest talaga. Diba? Criminal convicted na nalo ng samantalang ikaw na 2 years grad lang ng college, hirap maghanap ng trabaho. Diba? Sa filing pa lang dapat disqualified na being convicted eh. Bakit nga hindi nangyayari yun? Dapat, di ba dun palang red flag na? Dapat dun palang ba't nga kasi ganun? Hindi ko alam kung paano kayo tatanong to eh. Ganito kasi, may nakapasok na criminally convicted na senador, and then nalaman ng mas mataas or na nangyaring nakapasok ito. Bakit? Di ba dapat may red flag yun? Dapat questionable dito ang COMELEC. Kaya lang nung sinabi ng COMELEC na hindi na namin jurisdiction, ba't parang tanggap na lang agad? Hindi ba dapat imbestigahan ng COMELEC sa nangyari? Bakit parang inahayaan lang nila? Di ba? Ito. Julius Lazo, shoutout sa'yo. President Knowledge Channel What If happened Sky Cable and Cable Link declared July 22, 2024 as the first state of the presidential address with no stop Nickelodeon People Power protest. Po? Sir, nabanggit ko lang po, happy 451st anniversary Pasig City. Yan. Yun nga pala, no, happy 451st anniversary Pasig City. Shoutout sa'yo, Mayor Bico Soto. Idol. Idol ko yun. Wait na lang ng November after COC filing, may mga magsusurvey na sa mga lugar natin, vote farming. Time na tapos buying na next. Okay. Craze lang naman yung nakita kong Actually, ngayon pa lang may mga naglilista-lista na. accept yung kahit hindi nga tama yung hatol sa kanya, pero tinanggap niya, right? Pero tayo, as tao, conflict of interest talaga kasi ayaw natin yun. We are going to protect our wealth, we are going to protect our possessions, our empire. So ngayon, kaya isa to sa mga important siguro sa conflict of interest, no, Justice, kasi yung iba kasi hindi nagda-divest. Okay. Hindi, yung iba naman kasi nagda-divest din pero on paper. Oh. Well, Diba? mas okay na siguro yung gano'n kaysa hindi nagda-divest at all. Hindi talaga. Right? Oh, meron po akong question tungkol po dyan. Medyo sensitive po to. You can answer, pwede kayo mag-pass. Wait lang. Exciting tong to eh. Exciting tong tanungan na to eh. Yan. Exciting part din to eh. Tuloy. What do you think of ano yung effect ng program na Raffy Tulfo in Action sa view ng mga tao about justice system? Yun ang doon kasi 'di ba mayroon tayong di ba judicial bureau, mayroon tayong Supreme Court. So lagi natin ina-advocate sa mga tao na yung conflict Sabi ni Magic. Oo, parang ganun. Parang ganun nangyayari. yung problema, yung problematic issues ng pamilya o ng isang komunidad o ng isang mga mamamayan ay dapat idulog sa husgado.
Kasi tanging husgado lamang ang nakakapag-implement o nakakapag-practice ng tinatawag natin due process clause ng ating Constitution, which is a fundamental right. Kasi nga, ang sabi natin dyan, hindi ka pwedeng akusahan at makonvict kung ano man ang inaakusa sa'yo without hearing your side. Correct, yeah. So, yun ang ano natin, yun ang prinsipyo sa ating judicial system. Ngayon, ang problema lang minsan nagsasabi kasi tayo na nakasaad mismo very clearly in our constitution na no person shall be denied of the speedy disposition of your cases. Correct, Diba? yeah. At yun dapat siguro magkaroon ng procedure na kung saan talagang ay 'di ba ipatupad ito na hindi tatagal. Sobrang tagal, yeah. Ang actually mayroon na, kaya lang siguro hindi ko lang alam kung ito ay talagang ino-observe ng lahat. Mayroon na tayong sinasabi na continuous trial rule. Yeah. Actually, this was promulgated during the time of Chief Justice Peralta. Ngayon, under the continuous trial rule, sa criminal cases, lahat ng criminal, pag lahat ng criminal, Parang parang di nasagot yung tanong eh. Na. Kaya parang di nasagot. Malapit lang ako pa. Okay. Tuloy natin. Criminal case, pag sinampa na sa husgado, ay hindi dapat aabutin ng 1 year. No? Mga 10 months lang may desisyon na dapat. No? At take note, okay. Oo nga. Yun. He's making a point, due process, masasagot yan mamaya. Okay. Kasi di ba ang tanong mo kasi is ano yung epekto ng RTIA sa ating judicial process, di ba? And bagay, sige. Tayo natin. Hindi ko pa sinapanood to ng buo eh. Pag may desisyon na, pag hindi na desisyonan within that period of time, may sanction ng huwes. Okay. Oh yeah. Okay. May sanction ng huwes. Now, under our constitution, malinaw din na pagka-submitted na lahat ng issues and the counting ng period para ang huwes ay mag-decide ay 3 months lamang from the submission of the last pleading. 3 months lang yan, dapat may desisyon na. Sa RTC yan at saka sa MTC. Sa summary procedure nga, 1 month lang may desisyon na dapat eh. So, pinapakita niya ang problema ng delayed na resolution as his point kung bakit nagre-resort ang yun nga. Yun din nga yung talaga, 'di ba? Kaya talagang kaya ito yan yung naging problema yung mga sinasabi niya kung bakit nag-boom ang RTIA. At dumepende yung mga karamihan ng mga kababayan natin sa RTIA. Dahil sa ganyan nga. Sa pinupunto niya. Para hindi ma-burden yung mga tao. Living na Dreaming, shoutout sa'yo. Good evening. Pag inapila mo sa sa Court of Appeals sa amin, ang Court of Appeals ay binibigyan lamang ng 1 taon from the submission of the last pleading para desisyonan ng korte, desisyonan ng kaso. Ngayon, pag inakyat mo sa Supreme Court, ang Supreme Court ay mayroon lamang 2 years within which to decide upon the submission of the last pleading. So siguro pag sinunod yun, baka maiwasan na yung mga Tulfo style judgment. Justice. Yun. Tulfo style. Brand of Justice. Tulfo Brand of Justice po yung tawag nila doon eh. So sana siguro pursigihin natin kung ano nakasaad sa ating mga batas, kung anong nakasaad sa ating konstitusyon. Para nga iwasan na yung mga ganun na pupunta na hindi na pupunta yung mga litigants sa husgado, kundi pupunta sa ibang tao na hindi naman authorized
under our laws and under our constitution. So, talagang hindi rin siya in favor sa Tulfo brand of justice. Yun. Pero he is also making a point, an old relic, na yung paniniwala na matagal ang hustisya kasi mandated sila for continuous trial and speedy one. Oo nga. Actually ngayon parang ang bilis na nga rin eh. Hindi kagaya before, di ba? Na talagang tumatagal. So ang nangyayari na lang is may yung kabilang panig minsan delaying tactic na lang yung kabilang kampo. Kaya tumatagal yung case. I watched parts of this interview and I have to say great job kayo. Yeah. Maiwasan na yung last resort, i-refer ka din naman. Yun nga eh. O kayo yan yung mindset na sa Pinas, mabagal ang hustisya. Po yung hindi authorized. Yung mga ganon, yung mag-entertain ng mga kaso at ora mismo magkaroon ng judgment na without... So hindi po ba authorized sa Rapi Tulfo in action mag nung ganon? I don't know. Ano po ba yan? Inaano rin po ba yan? May accreditation din po ba yan? Ang lupit mo talaga, Buscayo. Iba ka talaga. Yung mga like mediation, something like that. Hindi ko alam kung may accreditation pero yan ang wala namang sinabi diyan ng Supreme Court na an individual can hear and render judgment. Wala man akong nakitang batas, wala akong nakitang That's a good point. Kasi pero hindi ko naman sinabi kung authorized mo siya. Basta wala akong nakita sa batas, wala akong nakita. That's a good point. Bali, kasi po ganito, no, well, alam na po natin na, bakit po ba laging, sa court, sa justice system, sa due process, bakit po kaya laging, well, nakikita naman po natin sa nung program Rapi Tulfo in Action, it's in public, right? Yeah. Publicly available, minsan nagiging target din ng trial by publicity. Tapos yan, sabi ni Azar, Boss Mag, kung ikaw tatanong sa isang tanong kay Justice, anong tatanong mo? Yun nga, itatanong ko. Gaya nun, yung nangyari kay Rapi Tulfo, no? Identified naman eh. Di ba? Na sa COC pa lang dapat, nasasala na yan eh. Alam naman nating lahat na kapag convicted ka, hindi ka pwedeng tumakbo in any position sa bansa natin. Pero bakit nakapasok si Rapi Tulfo, nanalo pa? Bakit ngayong nalaman naman ng ibang ahensya ng gobyerno natin, bakit hindi kino-question ang COMELEC? Yun ang tatanong ko sana sa kanya. Playing dumb eh. Kaya iba ka talaga, Buscayo. Eduardo Lardera. Diba? Dapat na iimbestigahan ang COMELEC sa mga ganun. Ba't nila pinapasok? Po kapag doon ka sa due process, actually, yung mga maraming ginagawa siguro practice in a sense na that actually violates the due process kung sa korte, correct po, no? Kasi sa court, hindi ka pwedeng akusahan ng ganyan at hindi ka pwedeng tanungin kung hindi ka muna sabihan na you're entitled to a counsel of your own choice. Correct. Di ba? Kailangan. Rapi Tulfo! Nakikinig ka ba? Sana mapanood mo to. Ay guys, panoorin nyo to ha. Ipakalat natin to ha. Sana mapanood to ni Bex. Tapos yung content niya. pero po, yung mga like sana i-contento ni Meliap, no? Kontrahin niya. Kontrahin niya si Justice. Tapos kasuhan nila. Di ba? I agree, Sir Mag. In a way, bakit ganyan COMELEC na parang nababayaran? Ayan nga eh. Di ba? Well, kasi nga meron ayun. Modern norms, lols. Sharing is caring. Hey. Yung mga confessions po nila dun sa mga katulad ng gano'n programa,
Ano po ba yon? Binding po ba yon pagdating sa korte? Yan ang problema pag nag-confess ka sa isang tao na hindi ka naman under custodial investigation. It can be admitted in evidence. Patay kayo! Oh! Ulitin ko nga yun. Oh! City, balik, tapos po kapag doon ka sa due process, actually, yung mga maraming ginagawa siguro practice in a sense na that actually violates the due process kung sa korte. Correct po, no? Okay. Kasi sa court, hindi ka pwedeng akusahan ng ganyan at hindi ka pwedeng tanungin kung hindi ka muna sabihan na you're entitled to a counsel of your own choice. Correct. Oh. Di ba? Kailangan. Di ba? Rapi Tulfo, di ba? Siguro naman naiintindihan mo yung sinabi ni Judge. Di ba? Yak. Hugas kamay muna, hugas muna kaming kamay kasi hindi na namin sakop yan, Lich. At ay ginawang platform of justice na cannot be recognized. Di ba? Yak. Music to my ears. At tuloy. Pero po, yung mga like yung mga confessions po nila dun sa mga katulad ng ganoong programa, ano po ba yon? Binding po ba yon pagdating sa korte? Yan ang problema pag nag-confess ka sa isang tao na hindi ka naman under custodial investigation. Oh. It can be admitted in evidence. Patay na. Di ba? O kami mga tulpo natin na nanonood dyan, pakinggan nyo to. Kaya kayo nayayari lalo eh. Kaya kayo nagkakaproblema lalo. Kaka-RTIA ninyo. Kakatulfo ninyo. Di ba? Yari. I-content nyo to, mga ampalaya. Maliin ninyo. O kahit na yung fiscal pa mag-content, dapat i-debunk nga to, si Judge. Di ba? I-debunk nyo si Judge! Piskal! At grabe yun Ang galing po siya. Ang galing. Ay, Genesis, shoutout sa'yo. Mostly yung yap. Sana marami makapanood nito para hindi na sila pumunta ng RTIA. Bex, pagtanggol mo phone mo, Bex. Nako, baka ipatawag sa Senado si Judge. Maramang! Tara, tapos na. Please clip this and share. Please, sige, gagawin ko yan. Hubarin nyo na muna titulo niyang piskal para mas okay. At tuloy. Totoo po. So, ibig sabihin, doon po talaga delikado yung mga taong nandoon sa mga klaseng programa. Delikado yun kasi, kasi ang pag nag-confess ka, sa ating constitution kasi nakasaad na kung mag-confess ka sa under custodial investigation, kailangan i-inform ka muna ng mga police, those who conducted the investigation, that you are entitled to a counsel of your own choice. At yung confession mo must be in writing. Must be in writing. Ngayon, diba? Tapos wala kayong preno dyan sa RTIA. Kung makapagtanong kayo, binubulat-lat nyo lahat. Hindi nyo iniisip yung kahihinatnan ng mga tinatanong nyo dyan. Anak ng tipaklong, grabe. Delikado pala yung ginagawa mo, Rapi Tulfo. Kawawa yung mga pumupunta dyan sa'yo. Diba? Sana gawin natin ng clip to. Yung part na to. Dapat duly signed by the lawyer who assisted you. Kasi saka lang pwede yung gamitin bilang ebidensya laban sa'yo.
Pero ang Okay. sinabi kasi, under custodial investigation. Meaning, under ka sa custody ng mga police officers. Doon lang nag-a-apply yun. Ang problema doon sa tulpo, wala namang police doon. Oh, So parang it appears na voluntary yung mga sinasabi mo. So it can be admitted. patay kayo. Damn. Patay kayo dyan. Gagawa ko to ng clip. Tapos ipopost. Diba? Ano na talaga yung congressional inquiry? Ito tulad ng sabi ni Kong Marcoleta talaga. Yeah. Considering na mga abogado pa yung nasa RTI, di pa nga. Naitanong ba, Boss Kayo, kung may liabilities ba yung mga abogado na, di ba? May liabilities ba yung mga abogado ni Rapi Tulfo sa pangungonsinti nila sa ginagawa dyan sa show na yan? Naka-hostage na yung pamilya mo, RTIA. Paano ka pa sasagot sa tawag ng RTIA? Kaya nga a lot of these people were not aware what self-incrimination means. Yan nga I want kamatis. You did na Oh. So ibig sabihin, pwede po talaga gamitin yung mga naandun na sa confession mo doon sa programa na yon as evidence, yung testimony mo? Pwede talaga? Ikaw mismo voluntarily na Opo. na sinabi mo, pwede unless you will be able to to justify na you are coerced. You will coerced when you said all this. Oh, yeah. Halimbawa po, pag hindi ka pumayag na i-ere ka, hindi ka pumayag na i-ere ka, tapos nalaman mo na lang nasa ere ka na. Yan, violation yun, right? Pwede mong yun kasi Questionin, yeah. Oo. Pwede mong questionin yun kasi hindi ka nga pumapayag, sabi mo. Pero kung halimbawa pumayag ka naman doon, ay wala tayong magagawa. Pwedeng gamitin yung ebidensya laban sa'yo. Di nga ba pag hinuli ka ng isang pulis? May naalala ako yung kaibigan natin Di ba? Teacher Mark, shoutout sa'yo. Pati media station damay din. Di ba? Dapat pwede mo i-recant. Oo. Miranda rights kagad ang sinasabi. You have the right to remain silent. Ay, kaso po kasi private to Private tong nangyayari private dito yan Private. Oh, okay. Hindi ubre. Hindi ubra. So ngayon po, lumalabas po dito, dahil private to, it's not against the government. So ang lumalabas dito ngayon is voluntary nga lahat ng sasabihin voluntary lahat ang sinasabi mo. Oo nga, it makes sense. Unless actually, pwede mo sabihin na tinutukan ako doon ng kaya inamin ko Okay. So, delikado pala yun, no? Tapos delikado talaga at hindi nila alam. At hindi nila pinapaalam yun sa mga ini-invite nila dyan sa TIA na yan. Diba? Samantalang ang dami nilang abogado. Paano po, Judge, if may pinapirmang waiver yung show, paano kaya yun? Kasi parang voluntary nga Mangyari po dito, how about this po? Halimbawa po, mas okay po ba na wag mong sagutin yung gano'n, yung tawag ng gano'n? Pwede naman, pwede naman. Paano po pagka hindi mo sinagot pero pinost yung buong identity mo sa... Pero mayroon din kasi tayong mayroon din kasi rules, nakasad sa rules of court, na if you're given the opportunity to rebut a wrong imputed against you, you're given an opportunity, but despite the opportunity, you did not do it. So tawag nila doon implied admission. Kasi binigyan ka ng oportunidad para kontrahin mo ayaw mo naman. Pero under yan ang due process. Under sa sa ating rules of court nandoon na nakasad yun doon. Pero pagka nasa private po, so parang nangyayari is kinukuha nila yung principle na yan, pero ina-apply nila privately. How does that work, Justice? Isn't that confusing lalo na sa justice system natin na our justice system or due process being misunderstood or misinterpreted by
other people? Hindi, ang ano kasi dito, malinaw opportunity na para sagutin mo kung ano mang wrong, kung ano mang krimen, o kung ano man na katarantaduhan ang Binibintang inimpute sa'yo. sa'yo. Yeah. Tapos hindi mo lang, despite the opportunity, wala lang sinabi. Mhm. So,